Alright, mula kay Melvs Castle naman mga kapatid, pag-usapan pa rin natin yung nangyaring banggaan nga ng mga barko dito sa Ayungin Shoal mga tol, kung saan ay sinisisi ng China ang Pilipinas at sinabing tayo daw ang bumangga sa kanila. Grabe talaga mga sinungaling nito mga to. Eto, China iyak, wasak barko. Binangga ng barko ng AFP, humarang giba. Hindi natakot makipagbanggaan, sabing ganun mga tol. Dito sa title So ito, panoorin natin at bigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Panibagong banggaan ang naganap. Pero ngayon walang opisyal na bidyong inilabas ang Armed Forces of the Philippines. Kahit ang China, wala rin silang bidyong inilabas mga tol. Ang nakakapagtaka lang dito, wala rin kasamang Philippine Coast Guard sa insidente. May kakaiba talaga ano. Tapos Chinese-controlled media pa ang unang nagbalita ng banggaan. Sa detalye ng South China Morning Post, Philippine Resupply Mission ship ang unang bumangga sa China Coast Guard. Yes, Pilipinas raw ang naging agresibong bumangga laban sa barko ng Chinese. Ito siguro ang dahilan bakit walang civilian o reporter na sinama. Para just in case na uminit ang tensyon, walang madadamay no isenteng Pilipino. Purong sundalo lang kasi ang mga nandoon. You hear that there is a Philippine resupply boat that had a collision with some Chinese vessel. This one looks a little different. Again, we didn't see the Philippine Coast Guard escort, maybe others that I can't see. So wala nga Coast Guard dito kasi yung mga nakaraang resupply mission, 'di ba? Pag bangka ang ginagamit natin, may barko ng Coast Guard. Siguro para maging tahimik lang, no, yung magiging RORE mission nila, wala nang Coast Guard. No, talagang maliit na maliit na bangka lang. Pero yun nga, dahil nga nakabantay doon ang China, talagang hindi pa rin nakaligtas mga tol etong ating barko. At yun nga ang nangyari, no, sumampa doon sa bangka natin yung mga tauhan ng China Coast Guard at sinira daw mga tol. Yung salamin binasag, yung inflatable boat binutas, tapos yung engine hinampas daw ng maso ayon sa report mga tol na napanood natin sa ibang balita mga tol, no. At yun nga, 7 mga sundalo daw natin o 8 ang nasugatan at yung isa naman naputulan pa ng hinlalaki. Grabe talaga mga tol. Ibang klase to. But things do look a little different. So, that's what we know so far. Sa mas detalyadong balita ng Chinese Foreign Ministry, ilang beses raw na pinagbantaan ng China ang Philippine Resupply Ship. Pero binaliwala raw ito. Dire-diretso raw ang barko ng Pilipinas at walang pake, kaya nagresulta to sa malalang banggaan. This time raw hindi China ang bumangga, kundi Pilipinas raw ang lumabag sa International Regulation for the Prevention of Collision at Sea. Kalokohan yung mga pinagsasasabi nila. Wala raw dapat sisihin dito kundi Pilipinas. Asan yung video nila, di ba? Para maipakita nilang dire-diretso lang talaga yung Pilipinas at binangga sila. Lagi sila may hawak na camera din, di ba? Lagi rin sila may hawak na camera. Nakikita natin may mga Coast Guard sila nakaganon din ang camera. Asan yung ganon nila? In an attempt to send materials including construction materials to the illegally grounded warship at the reef. Grabe talaga tong mga to. Lalo na itong in-check na to. 包括建筑材料在内的物资，中国海警依法对非法的船只采取了必要的管制措施，现场的操作专业、克制、合理、合法。 Sa pahayag naman ni Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, halata mo na pumalag talaga ang Pilipinas versus China Coast Guard. Dito pinahiwatig rin na kung hindi humarang ang China, edi hindi sana sila binangga ng Pilipinas. Walang dagdag na balita tungkol dito. Pero nagpapahiwatig na dito talaga sobrang naging agresibo nating mga Pilipino. Armed Forces of the Philippines will not discuss any operational details on the legal humanitarian rotation and resupply mission at Ayungin Shoal, which is well within our exclusive economic zone.
We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard. The main issue remains to be the illegal presence and actions of Chinese vessels within the Philippines Exclusive Economic Zone, which infringes on our sovereignty and sovereign rights. The continued aggressive actions of the CCG are escalating tensions in the region. Ayaw pa magsalita ng AFP at Navy natin dito sa nangyari. Hindi pa talaga sila nagbibigay. Actually, yung mga nabalitaan nating mga kaganapan dito ay galing sa GMA yun, no? Meron silang dalawang source, mapagkakatiwalaang source ang hayag ng mga pangyayari doon sa nangyaring mission nga. At bukod daw sa binangga sila, kinaladkad pa yung bangka natin mga tol. Hinila. Kinaladkad yung bangka natin at sumampa nga daw doon yung isang China Coast Guard at yung sinira yung ating mga doon salamin, binutas yung inflatable boat, tapos sinira daw yung engine gamit ang maso. Ganun sila katindi. Tapos kinuha lahat ng mga armas, yung mga cellphone nila mga tol. No? At meron tayong mga nasugatan na mga sundalo at isa nga naputulan ng hinlalaki dahil dito sa insidenteng to. Ngayon yung sinasabi ng China, naguhugas kamay na naman sila at sinasabi nila nga naayon sa batas ang ginawa nila, legitimate ang ginawa nila. Yung tipong pamamalagi nga lang nila doon, illegal na agad yun hindi nga legit yun Yung ando doon sila sa exclusive economic zone ng Pilipinas, illegal nga doon sila Tapos sasabihin nilang professional at legitimate ang ginawa nila, kalokohan talaga. Kung pro-China ka, talagang maniniwala ka sa mga pinagsasasabi nila Mula naman ni retired General Ray Powell, gumamit ng water cannon ang China. Bilang ganti ng Pilipinas, binangga nito ang China Coast Guard. Control measures often, when the China Coast Guard uses those terms, often means water cannons. So if that's true, it would not be the first time we've seen water cannons used, and certainly not the first time we've seen a collision. Dahil naman naduwag ang China Coast Guard sa panghuhuli sa mga Pilipino, nagtawag na to ng tropa. Isang higanting barkong pandigma ang pinadala ng China papunta ngayon sa West Philippine Sea. Aksyon raw ng China to dahil kontrolado na ng Pilipinas ang buong Sabine Shoal. Tapos nasa West Philippine Sea ngayon ang Carrier Strike Group ng US Navy. Di raw papatalo ang China dito. Wala talaga, kailangan talagang pumalagnan ng Pilipinas mga tol. Hindi titigil tong China hanggat nakikita nilang hindi pumapalag ang Pilipinas. No? Kailangan talagang palagan na tong mga to. Sa tingin ko lang, no? Hindi naman sa pakikipaggera agad sa kanila, pero maipakita man lang sa kanila na talagang papalag ang Pilipinas. No? Ano't ano man ang mangyari. Kasi sumuabuso na talaga sila mga tol. Iba na yung ginagawa nila, malala na. Be just sending a message that it intends to strongly contest the Philippines for control of the shoal. It's a large Navy vessel with helicopters on it, which gives it a lot of capability, right? It can get helicopters to, for example, if there are additional surveys going on at the Skota Shoal that involve, say, the Marine Science Institute or the Coast Guard, they can quickly scramble helicopters to go intimidate those or harass those. So, I mean, I think that's probably what we're looking at. Kung kayo ang tatanungin, bakit kaya di naglabas ng video ang Pilipinas? Ano sa tingin nyo? Wala pa, inaayos pa talaga nila siguro. Gumagawa pa siguro sila na magiging official report nila. Pero ang inaano lang nila ngayon, sinagot lang nila yung yung pambabaliktad ng China. At sabi nga nila hindi na daw nila i-dignify o pahahalagahan pa yung sinasabi ng China mga tol. At intay-intay lang natin lalabas din ng report dyan mga tol. Nag-iipon lang siguro sila ng ebidensya para pag naglabas sila ng official report, may kasamang ebidensya at hindi katulad nung sinasabi ng China na puro kasinungalingan lang. Pero ito talaga, ayaw natin mag-escalate pa yung tension, pero siguro kailangan na rin talagang pumalag ng Pilipinas mga tol. Hindi na pwede yung ganitong lang tayo. Ganito lang. Ang dami na nasusugatan mga tol Ang dami na nasusugatan mga sundalo Ang lala na ng ginagawa nila. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.